Patingin nga po ng masaya. Sabihin nyo nga po sa inyong katabi, masaya ako kasi ikaw ang katabi ko. Amen. Lagi pong may kagalakan sa presensya ni Lord. Amen. Nakakatuwa po yung testimony ni Tita. Nabati nyo na po ba si Tita? Parang napilitan po kayo bumati Kasi makikita po natin doon yun yung kalooban ni Lord sa atin, di ba? Na tayo po ay, habang tayo po yung humihinga, tayo naglilingkod sa Kanya. Sino po dito na wala pang 60, na gusto mo abutin ka ng 60 years old na naglilingkod kay Lord? Amen. Gusto po natin yun. Ako po, gusto ko po yun. Kung loloobin ng Panginoon na ako yung umabot ng 60, gusto ko 60 years old na sa Lord pa din ako at nagsiserve sa Kanya. Imagine, yung tinuturuan ni Tita, anong floor po yung tinuturuan nyo? Fourth floor. Fourth floor po yung inaakyat ni Tita every Thursday para po abutin yung mga estudyante. Kami po mag-asawa, fourth floor din po yung aming section. Hingal po talaga bago makarating doon sa amin pong tuturuan. So imagine nyo po, sa edad na 60, umaakyat ng fourth floor para abutin ang mga estudyante. And yun po yung kalooban ni Lord sa atin. Sa panahon na tayo po'y masaya, panahon na tayo po ay okay. Tanong mga sa kanila mo, okay ka lang ba? At sa panahon na hindi tayo okay, kung yung katabi mo, sabi niya hindi siya okay ngayon, ang kalooban po ni Lord, tayo po ay mag-serve sa Kanya. No? Kasi tulad ng pinag-usapan po natin last week, tayo po ay may mission. Sabi mo sa katabi mo, may mission ako. Meron po tayong mission. So, Thursdays po, tulad ng sinabi ng ating MC, meron po tayong pag-reach out sa mga estudyante, sa mga kabataan kasi sobrang tindi po ng kanilang depression at ng kalungkutan, ng pagkawasak nila. Alam niyo po, last Thursday, yung activity po na pinagawa ni Mad sa dulo ng amin po mga estudyante sa end ng klase, nagpasulat siya. Sabi niya, isa sa mga question niya, parang 5-point question ata yun. Isa sa question niya, ano yung pinaka-excited ka tungkol sa klase natin na to? Yan. Sabi nung isa, sabi niya, kasi sobrang stress po kami sa ibang mga klase, sobrang pagod na po yung utak namin. Tapos sa subject po na ito, nakakapamahinga ang aming isip. Yan. Sabi naman ng isa, ang dami kong natututunan sa buhay na ito na parang hindi ko matututunan kung saan man, kundi sa subject lang na ito. So sabi naman ng isa, nagiging way po ito para makapag-usap-usap kami magkakaklase kasi hindi daw sila sobrang mga close. So imagine, yung nagiging dulot po ng pagtuturo po natin ng values education na mula sa Word of God, dun sa mga estudyante po na yun. Meron po talagang impact. So Friday naman, nandun po tayo sa Compark. So sana po, di ba, pag available ka, sama ka din. Ayain mo yung katabi mo, sabi mo, tara. Yung may excitement, ayain mo yung katabi mo, tara. Yan, parang ayaw So, last Friday po, ando naman tayo sa Compark. Nakakatuwa po kasi may na-meet po tayo doon na mga kapatid natin taga dito din sa Lipa. Kakilala actually nila. Pati yung pastor po, na-meet na din po natin kasi one time po, nag-join po sa ating prayer dito po sa church. So, nag-worship po sila doon and then, nakakatuwa kasi yung mga estudyante umuupo lang doon para makinig. Sabi ko, effective pala yon pag merong upuan, yung mga, pwede pala mag-worship talaga. Tapos, uso na kasi ngayon yung basking. So, yun po yung naging strategy nila. Kaya, yung mga estudyante, nakaupo doon, tamang-tama, may evangelism tayo. Yung mga bagong upo, sugudan po kami. Tapos, yung aming sinesyaran. So, nakakatuwa po, nakaka-bless. Kasi yung mga estudyante na yun, sabi nung nakausap ko, sobra silang problemado sa bahay. Kaya nagpapa-delay po sila ng uwi, nagpapagabi sila. Para pagdating nila, tutulog na lang. So pagkagaling nilang school, diretso silang Compark para magpahinga din ng isip. And then, suddenly, biglang may ganong sinet si Lord na masyaran po sila. So, kung marirealize po natin, sobrang daming mission na ipinapagawa po ng Panginoon sa mga anak niya. Pero ang hinahanap ni Lord, yung willing at ready. Tanong mo sa katayo mo, willing ka ba? Tanong mo sa kabila, ready ka ba? Kasi kung titingnan po natin, sobrang daming gustong itouch ni Lord.
Sobrang daming nangangailangan ng salita ng Diyos. Kung ikaw nga iniisip mo, ako nangangailangan din ako. Di ba? Kung ikaw nga na Kristiyano, nag-church, meron kang discipleship, meron kang time to worship, to pray, ang daming pagkakataon para i-meet ka ni Lord. Ikaw nga problema ka pa din. Sa sa ato mo, ikaw nga problema ka pa din. Paano pa po kaya yung mga tao na nasa labas? Ngayon, sinasabi ko po ito dahil yun po ang dahilan kung bakit nais ng Panginoon na tayo po'y gamitin niya sa kanyang misyon. Kahapon naman po kaming mag-asawa ay nandoon po sa Lemery kasi may mga panibago pong mga volunteers na willing pong pumunta sa campus. Imagine nyo po sa iba't ibang mga lugar dito sa Batangas, hindi lang po dito sa Lipa. Marami pong gustong sumugod sa mga campus para abutin sila, magdala ng pag-asa at liwanag sa mga estudyante. Doon po sa Lemery, kakwentuhan ko po yung mga pastor doon, na sabi nila, ayaw nung supervisor nung una na pumayag na tayo po ipapasok sa campus para magturo ng values education. Kasi sabi nila, meron naman ng values, tapos may subject pa sila na religion, may mga katekista daw. So napaisip yung supervisor na ayaw pumayag, napaisip niya. Sabi niya, sa bagay, hindi naman gumagana, sige na nga, magturo na nga din kayo. So sabi nila, kahit nagtulong na yung values tapos religion subject, parang wa-effect pa din. So parang sabi niya, sige, pumasok na nga din kayo para maging katulong kayo. Kasi kita po ng supervisor kung gaano katindi ang pangangailangan ng generation na ito sa himala ng Panginoon. Himala po ang kailangan, hindi po simpleng pangaral lang. Himala ni Lord. At yun po yung pinaniniwalaan natin sa pagpasok natin sa campuses. May himala pong ginagawa si Lord. No? So, bunga din po nito yung kagalakan. Ako po yung naniniwala yung mga volunteers natin na naririto, kaway-kaway sa mga teachers natin dyan. So, ang nagsusustain po sa atin ay si Lord din, di ba? Kasi every time we go there, kahit po kami mag-asawa, ang aga-aga ng aming klase, mumukat-mukat pa kami pagpunta ng school kasi alas 6:45 yung klase. Hanggang 7:30 uuwi na po kami para lang doon sa class na yon. Iba po talaga pagdating mo doon, iba yung kagalakan na ibinibigay ni Lord whenever you are able to serve. No? So yun po talaga yung bunga. Last week pinag-usapan po natin yon. May kalakasan, sabi ni Jesus, di ba, naalala nyo? Nung sabi, inaalok siya ng pagkain, sagot ni Jesus, may pagkain ako na hindi nyo nakikita. Ang pagkain ko ay gawin ang kalooban ng Ama. Ibig sabihin, nakakabusog na maglingkod sa Panginoon at gawin ang kanyang mission. Sino po dito gusto mo lagi kang busog? Amen. Wala naman sigurong gustong lagi siyang gutom. Kaya nga po tinatakbo natin yung fasting. Kasi ayaw natin ng gutom. So sana po, ayaw mo din na magutom ang iyong spirito at kaluluwa. Paano po mangyayari yon? By doing the will of God. No? So speaking of fasting, next week po, first Sunday na naman ng buwan. Kung hindi ka nakasama last month, sama ka next week. Ayan, 1 week ahead po nating pinaalala yan. Kahit po alam na natin every first Sunday. Fasting tayo. Ayain mo nga yung katabi mo, fasting tayo. Na-mention pa lang yung fasting, gutom na agad. Naramdaman nyo na po agad ang gutom So, next week po, next Sunday, tayo po ay mag-fasting. Bakit? Kasi we believe po na yung first fruit ng buwan, iniaalay po natin yun kay Lord. And in that way, parang pagpapakumbaba po natin yun sa Panginoon. Na Lord, yung paparating na buwan, hindi ko alam ang mangyayari, hindi ko alam ang paparating. Meron po ba sa inyo dito na hulaan mo ng mangyayari ngayong buwan? Hindi. Some of you, nagulat ka sa nangyari ngayong month. Di ba? Yun din lagi ang pinapaalala po natin na walang kasiguraduhan yung mga paparating. Di mo alam sa December, merong struggle na paparating, merong mabigat na problema ang kakaharapin ka. And yet, dahil ikaw ay nakapag-fasting, nakapag-humble ka before the Lord, kayang-kaya. Sabi mo sa akin mo, kayang-kaya. Kaya, pinapahina po natin ang ating laman and in that way, pinapalakas natin ang ating espiritu and nape-prepare tayo sa mga paparating pa. No? So, December po, marami po dyang handaan. Huwag kayong mag-alala kung takot kang magutom. Ang dami pong handaan sa paparating na December. No? So, hindi ka matatakot kasi puro feasting po yung paparating. So, sa pagsisimula ng December, tayo po muna ay mag-fasting. Fasting before feasting. Tapos fasting na naman bago magsimula yung taon. Gagawin po natin yung buhay natin. Amen. Kasi tayo nga po ay namumuhay
in a life on a mission. Sabi nyo nga po, life on a mission. At patuloy po natin yung pag-uusapan. Last week po pinag-usapan natin kung bakit nga po ba tayo dapat mamuhay sa buhay na life on a mission. Pinag-usapan po natin last week na kasi inutos yun ni Lord, yun yung food natin, kalooban yun ng Panginoon. Sabi ng Bible, ang makakapasok sa kanyang kaharian ay hindi yung nagpapangi-Panginoon lang. Hindi yung umaattend lang ng church, hindi lang yung marunong mag-pray. Ang makakapasok sa kanyang kaharian ay yung gumagawa ng kanyang kalooban. No? So, yun yung mga napag-usapan natin last week. If you have notes, mababalikan nyo yan kung ano po yung mga dahilan bakit tayo dapat mamuhay ng life on a mission. So this time naman po, ang tanong po sa atin, paano po ba tayo makakapamuhay ng life on a mission? Ano po ba yung itsura nun? At kung ako gusto kong gawin yon, na sa natitirang oras ng buhay ko, mamuhay ako sa mission ni Lord, paano ko ba gagawin yon? Again, sino po ito ang interested na magkaroon ng life on a mission? Amen. Gusto po natin yung ating bawat hininga, bawat pagmulat ng ating mata, bawat pagbukas mo ng pinto ng bahay nyo at paglabas, pagsakay ng sasakyan, gusto po natin, ginagawa natin ang mission ni Lord sa atin. Amen. Gusto po natin iyon na magawa po natin yung dahilan bakit tayo nabubuhay. Kasi merong reason why you live. Ngayon, tingnan po ulit natin, balikan po natin yung storya ni Jesus. Last time sa John 4 po tayo. So open your Bible, buksan po natin yung aklat ni John. Ngayon, hindi po muna natin sa John 4 bubuksan, kundi sa John 2 for now. So sa pinag-usapan po natin last week, sa nakakatanda po, saang, di ba may tatlong region, Galilee, Judea, at Samaria. Naalala niyo po yun? Parang Cavite, Laguna, at Batangas. Saang region lumaki si Jesus? Sa nakakaalala? Wow! Sumagot. Si Akiyo. Galilee is correct. May premyo ka sa akin mamaya. Sa Galilee, pakita nga natin yung map. Meron po ba tayo ulit dyan map? Si Jesus ay lumaki sa Nazareth. Ang Nazareth po ay nasa region ng Galilee. Wow, ang galing ah. So, nandun po si Jesus lumaki. So yung Samaria po na minisyonan ni Jesus last week na pinag-usapan natin, nasa Samaria. So nasunod na city. Si Jesus po, pinanganak po siya sa Bethlehem. Anong region po ang Bethlehem? Judea. Nabulong pa, baka mali. Kailangan matapang po tayo. Judea. So si Jesus po, pinanganak sa Judea, lumaki sa Galilea, tapos last week, pinag-usapan po natin yung mission niya sa Samaria. Tatandaan niyo po yan kasi tuwing babasahin niyo po yung Bible, nabanggit sa Galilea, pinuno si Herod ng ganitong region, makikita niyo po yan na, okay, doon ito yung minimension dyan. So mas makikita niyo po whenever you read the Bible, mas nai-imagine niyo na kasi naiintindihan niyo na kung anong lugar yung minimension po doon. No? So, sa paglaki po ni Jesus, at pag-launch sa kanyang mission, ano nga ba yung itsura na to? So tingnan po natin yung storya na ito ni Jesus ulit. At makikita po natin paano ba mamuhay with life on a mission. So basahin po natin sa John chapter 2. Buksan po natin sa John chapter 2 ang ating mga Bible. Naalala nyo po yung unang himala na ginawa ni Jesus. Ano po yung unang himala na yon? Bible quiz tayo today. Tama, wine. Turned water into wine. Pwede na sa Bible quiz. Siguro magpa-Bible quiz tayo sa celebration natin sa December. Panalo si Akiyo. He turned water into wine. Naalala niyo po, saan naganap yon? Sa Cana. Meron pong birthdayhan ba? Kasalan niya. Naalala niyo na. So yun yung unang himala na ginawa ni Jesus. Basahin po natin sa John chapter 2 verse 1 muna. Nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Cana ng Galilea. So na-imagine niyo na po nasaan ang Cana? Sa Galilea. At naroon ang ina ni Jesus. So si Jesus po, saan nga po ulit siya lumaki? Sa Galilea. So ang unang himala po ni Jesus na ginawa niya ay sa Galilea. Ngayon, yun po ang unang
point natin, ano ang itsuran, paano po ba tayo mamumuhay ng life on a mission? Una po nating point, start with your Galilee. Sabihin nyo nga po, start with your Galilee. Start with your Galilee. Makikita po natin, ang unang himala na ginawa ni Jesus ay sa Galilea. Ano pong ibig sabihin nito? Ang Galilea mo ay ang pamilya mo. Ulitin ko po yung tinanong ko sa inyo kanina, sino po dito you want to live a life on a mission? Iisa na po. Ulitin ko po yung tanong, sino po dito gusto mo mamuhay ng life on a mission? Amen. If you're desiring to live a life on a mission, kung gusto mo yon, na gusto ko din yon, gamitin ako ni Lord sa ibang mga tao, gusto ko din yon powerfully, maranasan ko ang pagkilos ng Panginoon while serving other people. Alam niyo po, if you're desiring that, ito yung unang step natin. Start with your Galilee. Ang Galilee po na pinapasimulan ng Panginoon sa iyo ay ang iyong pamilya. Alam niyo po ang totoo, mahirap pong magamit tayo sa ibang tao kapag hindi ka willing magpagamit sa iyong pamilya. Mahirap po ito. Alam niyo kung gaano ito kahirap? Si Jesus po mismo nahirapan na gumawa ng himala sa Galilea. Alam niyo po kung bakit? Sabi niya, yung mga tao doon, hindi believe sa Kanya. Kasi kita siya, anak siya ng karpentero. Tapos yan, yung gusgusin na yan dati, yan laking, na yan, dito sa anak ni Jose, ganyan, anak ng karpentero, yung kalat sa kanila. Parang iniisip nila ng mga tao, ito lang yan, si Jesus. Dahil po doon, hindi siya makagawa ng himala. Mababasa po natin yan sa, nanonood ko ba yung verse dyan? I think hindi ko nailagay yung verse, pero sabi doon po sa isang verse sa Bible, hindi po masyado nakagawa ng himala si Jesus sa Galilea dahil po sa unbelief. Sabihin niyo nga po, unbelief. Dahil po sa unbelief ng mga tao na naroroon. Alam niyo po, na-mention ng akin pong wife last week, hindi pala last week, sa fasting po natin na session, sabi niya, yung bago po ipinaranas ng Panginoon na ma-send out sa iba't ibang mga mission, ay niloob niya muna na mawin po yung aking family. And makikita po natin, ganun po pala talaga yung pattern ni Lord, na bago kanya gamitin sa ibang tao, gusto kanyang gamitin sa iyong sariling pamilya. Alam niyo po, some of you possible, hindi mo pa ito ma-imagine, possible, iniisip mo, pero hindi mo pa siya mag-grasp ng buo. Pero gusto ko pong sabihin sa iyo, may mission ang Diyos sa pamilya mo. And ayaw ni Lord na ipasa mo yun sa iba. Alam niyo po ba, prayer ko dati, Lord, iligtas niyo po yung family ko. Pero yung prayer ko, Lord, magpadala kayo ng ibang tao para sila yung mga ngaral kasi hindi naman nila ako papakinggan. Nakaka-relate po ba kayo? Tingin niyo po ba pag kayo nag-preach sa inyong mga pamilya, papakinggan po ba kayo? Si Jesus po, sabi ng Bible, hindi siya makagawa ng himala because of unbelief. Alam niyo po, yun din ang kakaharapin mo sa iyong pamilya, pero makikita po natin dito, unang ginawa ni Jesus ng himala ay yung Galilea niya. Ibig sabihin po, kung gusto kang gamitin ni Lord, ang una niyang gustong paggamitan sa iyo ay ang pamilya mo. Alam niyo po, may narinig po akong preaching dati kasi nga, sobra po akong gustong-gusto kong mag-preach sa ibang tao. Gusto kong gamitin ako ni Lord sa mga estudyante, sa mga classmates ko. Tapos, parang ang laki ng struggle, parang iniisip ko ang hirap namang gawin nun. Alam niyo po, meron akong tip na narinig sa isang preacher before. Ang sabi niya, kung gusto mong effectively magamit ka sa ibang tao, magpagamit ka muna sa Diyos sa pamilya mo. Kasi sabi niya, kapag preach ka na sa pamilya mo, hindi ka na mahihirapang mag-preach sa ibang tao. Kasi pinakamalaking halimaw na kakaharapin mo ay ang iyong pamilya. Naniniwala po ba kayo? Amen. Kasi kung pipili ka, kunwari, pagpe-prayen ka sa family o pagpe-prayen ka sa strangers, anong pipiliin mo? Strangers, kesa naman di yan. Baka tatawanan lang ako pagkasabahay ako nag-pray. Magpipreach ka sa siguro 50 na katao, magpipreach ka sa 5 kamag-anak mo. 50 katao na lang, di ba? So, most of us, tinatakbuhan po natin yung Galilea, pero makikita po natin kay Jesus, bago siya nag-jump ng Samaria, bago siya nag-jump sa iba't ibang lugar, bago siya gumawa ng himala na nagpala hanggang sa generation po na ito. Sino po dito pinagpala ka ng himala ni Lord?
Amen. Lahat po tayo nakaranas niyan. Bago yan ipinaranas ng Diyos sa atin, may unang nakaranas niyan. Ang unang nakaranas ng himala ni Jesus, Galilea. Bakit ko po ito binibigyang diin? Kasi ngayon po ang panahon na huwag ka nang tumakbo. Sabihin mo sa kanila, huwag na tayong tumakbo. Kaharapin po natin ang pinakamalaki nating Goliath. Ang pinakamalaki po nating Goliath ay ang ating family. Ngayon, God wants us to serve our family before tayo ipadala ng Panginoon sa iba't iba pang mga tao. And kung ikaw nagpapagamit ka na sa ibang tao para magamit ng Lord para sa ibang tao, alam niyo po ang totoo, mas magiging effective ka kapag nagpagamit ka sa Diyos sa iyong pamilya. Kasi ang dami pong babasagin dyan. Yun po kasi ang dahilan bakit ayaw nating magpagamit kay Lord sa ating family. Kasi ang daming binabasag sa atin. Magpupunta ka pa lang sa family, parang ang dami na agad nag-aalpasan sa loob mo. Parang, oh no, ito ba yung makakapag-win ng family? Ganito, nagsisilak mo yung kaloob-looban ko. Alam niyo po kung bakit? Kasi kapag tayo po'y nagsiserve sa atin pong Galilee, meron po talagang inaayos ang Panginoon sa atin. Meron po siyang ine-expose. At yun po yung tinatakbuhan ng ating laman. Kaya ayaw ng kaaway, nakaharapin po natin ang ating mga Galilee. Pero if you want God to use you sa mga mission niya na ipapagawa, magpagamit ka muna sa unang mission na meron ka. Ano po yung unang mission mo? Family or Galilee. Magkaano pa po yan? Magkatunog pa po yan. No? So, the same is true po sa bawat isa sa atin. Lahat po tayo, sa bawat isa na narito, alam niyo po, mission mo na una, ang unang pagpalain ng Panginoon ay mga tao sa paligid mo. More than yung ibang tao sa ibang lugar. Yung mga tao sa ibang lugar, pwede mong ipakita sa kanila na okay ka. Pwede mong pekein sila na ako, maapoy ako, anointed ako. Pero, pagharap mo sa iyong family, ang tanong, nakakain ba sila ng bunga ng pananampalataya na meron ka? Kasi alam niyo po, yun po yung nais ng Panginoon na meron po tayo. Kahit po nung kami nasa mission, naalala ko po nun mag-boyfriend, girlfriend pa lang po kami ni Madge at apat po kami magkakasama sa mission. May time, nasa Sigalot po kami kaming apat, kami ni Madge, magkagulo kami. Pero gagamitin kami ni Lord outside. Alam niyo po, kahit po gaano katindi ang gawin ni Lord outside, tapos kami po sa team ay kagulo. Ang dealing po ni Lord, nonsense yung ministry na yun outside. Oo, na-bless sila. Pero ang tanong, kamusta kayong apat? Kamusta kayo sa isa't isa? Alam niyo po, kahit po dito sa pagpipreach before, naalala ko nun, tatayo ako tapos kagulo naman kami ni Madge sa relationship namin. Parang isip ko, nonsense, parang, Lord, ano yun? Parang pinepeke ko lang yung ginagawa ko sa harapan ng ibang tao. Kung sila na-feed, pero yung asawa ko offended sa akin. Diba? So, alam niyo po, yun po yung una nating ministry. Sa mga asawang lalaki, asawang babae, una niyo pong ministry ay asawa. Sa mga magulang na narito, after pong ministry, ang Mrs. at mystery. After po na maging ministry natin ng ating po mga asawa, ang sunod pong ministry ay mga anak. No? So, hindi po natin pwedeng sabihin na ako effective naman ako outside. Mga anak din. Ano yun? Pero after po, ang nais po ng Panginoon sa atin, magamit po tayo ni Lord sa atin pong family before tayo magamit outside. The same goes, kung tayo po ay isang kapatid, gusto po ni Lord na maging unang ministry natin ating mga kapatid din sa bahay at atin pong mga magulang. No? So, kaya matindi po ang paalala ng Bible. Matindi po ang paalala ng Bible sa mga anak, sa mga magulang. Mababasa niyo po yan. Buksan niyo po yung Ephesians. Kung gusto niyo pong makita na ministry po nating una ay family. Basahin niyo po yung Ephesians. Andun po paulit-ulit yung paalala. Wives, submit to your husbands. Husbands, love your wife. Sa mga anak, sabi doon, magpasakop kayo sa inyong mga magulang. Sa mga magulang, huwag ninyong galitin ang inyong mga anak. Sabi doon. Hindi nyo po nabasa, buksan nyo po, assignment nyo po yan, buksan nyo po yung Ephesians, buksan nyo po yung letter ng mga apostles, andun po yung paalala sa atin na unang ministry mo ay ang Galilee mo or ang family mo.
Sabihin nyo nga po sa inyong sarili ngayon, my first ministry is my family. So, willing pa po ba tayong mamuhay ng life on a mission, knowing yung point number 1? Amen. Parang napaisip na po kaya, parang ayaw ko na pala yung mission na yan. Kung pamilya ko yung una kong kakaharapin. Alam niyo po, some of you may prophetic words sa'yo na gagamitin ka ni Lord, ipapadala ka niya sa iba't ibang lugar, maraming maliligtas through your life. Pero kung tinatakbuhan mo ang iyong pamilya, hindi mo fulfill yung mission na yan na pinangako sa iyo ng Panginoon. Kasi unang mission ni Lord sa iyo ay ang pamilya mo. So Galilea muna, bago gala. No? So iniisip mo, gagala ako para sa mission na ipapagawa sa akin ni Lord. Galilea muna bago ang gala. Bago ka gumala sa ibang papupuntahan ni Lord, Galilea muna. Si Jesus, bago siya nag-Samaria, bago siya pumunta sa iba't ibang mga towns, ang una niyang minisyonan ay ang kanyang Galilea. Second point po, if you want to live a life on a mission, second point po is, have a zeal for God's house. Have a zeal, sabihin niyo nga po, zeal. Have a zeal for God's house. Ano po ba yung meaning ng zeal? Ang meaning po ng zeal sa Tagalog ay kasigasigan. Sabihin nyo nga po, kasigasigan. Parang tongue twister, di ba? Kasigasigan. Ibig sabihin, pagiging masigasig. Sa atin pong mas mababaw na salita, apoy. Yan. Pagiging maapoy. Andun po yung gigil, andun yung love, andun yung passion. Ngayon, makikita po natin to sa John chapter 2. Sige po, open your Bible, John chapter 2, verse 15 to 17. Gumawa siya mula sa mga lubid ng isang panghagupit. Sabi niyo nga po, panghagupit. So si Jesus po, gumawa siya ng panghaplit. Hindi lang haplit, kundi mas malaki kasi hagupit po yun. At itinaboy niya silang lahat papalabas ng templo, kasama ang mga tupa at ang mga baka. Ibinuhos din niya ang salapi ng mga mamamalit at itinaob ang kanilang mga mesa. So ito po yung panahon, pagpasok ni Jesus sa temple, nakita niya ginagawang kabuhayan ang templo ng Diyos. Nandoon, sabi niya, the den of thieves are there. Ginawang den of thieves yung tahanan po ng Diyos. Sabi sa verse 16, sa mga nagtitinda ng mga kalapati ay sinabi niya, alisin ninyo rito ang mga bagay na ito. Huwag ninyong gawing bahay pamilihan ang bahay ng aking ama. Sa verse 17 po, sabi dito, naalala ng kanyang mga alagad na nasa sulat, ang sigasig para sa iyong bahay ang tutupok. Sabi niyo nga po, tutupok. Tutupok sa akin. So, sinasabi po dito, si Jesus may apoy siya para sa tahanan ng Diyos. At yung apoy po na yon, kasigasigan, sabi niya, tinutupok siya, tinutupok si Jesus. Ibig sabihin po, si Jesus po ay nag-aapoy. Para saan? Para po sa tahanan ng Diyos. Ano po ang point? If you want to live a life on a mission, hindi po pwedeng mawala yung pag-ibig po natin sa tahanan ng Diyos. Ang tinutukoy po natin dito ay church. Ngayon, nandun po tayo sa generation na naniniwala, ako gagamitin ako ni Lord sa mission niya, ipapadala niya ako sa iba't ibang lugar, gagamitin ako ni Lord powerfully, pero hindi pinapahalagahan ang gawain sa church. Hindi pinapahalagahan ang paglilingkod sa Panginoon sa church. Alam niyo po si Jesus, bago po siya nagpunta sa mga misyon na pinapagawa sa kanya, alam niya ang unang misyon niya ay ang church or tahanan ng Diyos. And ako po ay guilty dito. Alam niyo po kung bakit? Kasi nung kami po ay nagpupunta sa mission, year 2022, ako po ay masaya every time na may mission kasi makakaalis na ako sa church, tapos andun kami outside, ginagamit ni Lord powerfully revival events. Dumating po yung point, iniisip ko, siguro tapos na yung mission ko sa church. Kasi nakakatayo na yung church, kumbaga may gawain na, tuloy-tuloy na yung gawain ng Panginoon sa church. Sino po dito nandoon ng mga time na yon? Nandun po tayo sa bahay. Di ba? So tuloy-tuloy, kahit po kami wala, tuloy-tuloy yung gawain. Iniisip ko nun, siguro tapos na yung mission ko sa church. Pero alam niyo po, dumating po yung point, nandun po yung mga punto na kapag kami nasa church, biglang walang fire, tapos ang unti nang umaattend. Tapos pag wala kami sa church, dun madami. So iniisip ko nun, confirmed nga, kasi pag nandito kami, parang wala lang. Pag wala kami dito, parang
kumikilos ang Lord sa church. Kasi nung time po na yon, panahon ng mission. And ganun pala talaga pag panahon ng mission, may favor kapag ka nasa mission ka, may favor dun sa gawain. Pero dumating din po yung point na kapag wala kami, ayun, kagulo din yung church pagbalik namin, ang daming kagulo, ang daming ganap, ang daming sigalot, ganyan. So parang yun na po yung pangungusap ng Lord na hindi mo pwedeng i-embrace yung mission nang hindi mo ine-embrace ang aking church. Kasi alam niyo po, yung church po na ito ay church po ito ng Panginoon. Kapag ito po ay napapagpala, ang Panginoon po ang pinagpapala natin. Kapag ito po ay ating pinapahalagahan, ang Diyos din po ang ating pinapahalagahan. Kasi nga po, ang church po na ito hindi po church ng tao. Alam niyo po, simula na nagsimula to hanggang sa ngayon, yun po palagi ang aking pagkausap kay Lord. Lord, ito na may gawain mo. Hindi naman ito sa amin. Ikaw nagbigay nito. Kung anytime from now, nag-decide ka na alisin ito, willing din po ako. Pero ang point, hindi po ito gawain ng tao. Ito po ay gawain ng Diyos. Ngayon, however you treat yung gawain ng Panginoon, ay pagtatrato na ginagawa mo sa Diyos. Maring iniisip mo, hindi naman, kasi ang buhay ko kasi sa labas, gagamitin ako ni Lord sa outside, magpipreach ako ng gospel, maraming masasave, that's good. Pero alam niyo po si Jesus, goal din niyang mag-save ng tao, pero makikita niyo po, sobrang gigil na gigil siya para sa tahanan ng Panginoon. Ibig sabihin, oo, gusto niyang abutin yung mga tao sa labas, pero pinapahalagahan niya din po ang templo ng Diyos. Ano pong point? Gusto po ng Panginoon, ganun yung zeal na meron tayo. Kung gusto mong gamitin ka ni Lord sa misyon na ipapagawa sa iyo ng Diyos, pahalagahan mo muna yung pinapagawa ng Panginoon sa iyo sa lugar na ito. Kasi alam niyo po, walang sundalo na walang barracks. Tatandaan niyo po yun. Walang sundalo na walang barracks. Ano po ba yung barracks? Yung barracks po, yun po yung inuuwian nila, kampo nila, pagkagaling po nila ng labanan. Okay, galing sila sa ibang lugar, uuwi sila ng barracks para ano? Barracks is a place of rest, safety, order, and training. Para po sa mga sundalo, yun po yung lugar na pupuntahan nila para sila po ay magpahinga, para po sila ay maghanda, mag-training, at maisaayos po silang mga sundalo. Alam niyo po ba na sundalo ka? Sino dito kumbinsido na sundalo ka ng Panginoon? Amen. If you are convinced na ikaw ay soldier ni Lord, kailangan mo ding makumbinsin na merong kampo na ibinigay sa iyo si Lord. At alam niyo po kung ano yung kampo na yon? Ito yon. Sabi sa atin mo, ito yon. And we believe that if you guys here are soldiers, tayong naririto ay mga sundalo ng Panginoon. Alam niyo po, kailangan mong ma-imagine yun minsan, na oo, meron kang OOTD, meron kang suot na pinaghandaan mo, pinlansya mo pa yan, ipinrepair mo ahead of time. Pero imagine mo in the spirit, ikaw ay nakapangsundalo na suot. Alam niyo po yun, para every time nagsistep ka sa church, alam mo, papasok ako ng church para ma-train, para maihanda ni Lord kasi meron akong mission. Alam niyo po, ayaw nating dumating yung point na nandito ka lang sa church para mag-enjoy. Ayaw nating dumating yung point, nandito ka lang sa church kasi wala na, nakasanayan ko na lang, every Sunday nasa church ako. Wala lang, parang required kasi baka mapunta ako ng impyerno pag di na ako nag-church. Ayaw po nating dumating yung point, ganun yung tingin mo sa church. Alam niyo po yung magandang tingin sa church, pupunta ako ng church kasi kailangan kong ma-equip, kailangan kong ma-prepare, kasi may mission akong gagawin paglabas ko sa church. Alam niyo po yun yung kalooban ni Lord. Kaya kung ikaw, tingin mo, hindi ko naman kailangan ng church, mag-isip ka ulit kasi si Jesus po, meron siyang barracks, meron po siyang place na pinupuntahan niya mayat maya. Si Jesus po nag-preach siya outside pero lagi din po siyang nagmi-minister sa synagogue. Kasi nga po sabi dito, ang sigasig para sa iyong templo, para sa iyong tahanan, ang tumupok sa akin, sabi ni Jesus. Ibig sabihin po, ganun yung pag-aalab niya, pagpapahalaga niya sa gawain ng Diyos, sa tahanan ng Diyos. Ngayon, if you desire, na ako gusto ko rin magamit ako ni Lord, outside, gusto ko rin i-send out ako ni Lord. Gusto kong magawa ko yung mga mission na pinapagawa sa akin ni Lord. Alam niyo po yung pangalawang susi, pinag-uusapan natin, pahalagahan mo yung barracks mo. Pahalagahan natin yung barracks natin. Yung church po na ito, this is our headquarters kasi ikaw ay missionary. Sabihin mo nga sa sarili mo, I am a missionary. Yung church po, ito po yung headquarters natin. And ito po yung kailangan mong tandaan din, itanim sa isip mo. Hindi naman forever na nandito ka sa church.
Hindi naman forever na tayo magkakasama. Alam niyo po ba yun? Hindi forever na tayo po every Sunday na nandito. Some of you, possible, may pasimulan sa iyong gawain si Lord. Darating yung time, isa-send out ka talaga niya. And madalang na tayong magkita. Kaya enjoyin mo na, nakatabi mo yan lagi kasi hindi mo alam kung next year ba, andito pa yan. Kung sa 5 years after ba, katabi mo pa yan. Kasi ang totoo po, opo, may plano si Lord para sa Revival Hub, pero may plano din po siya sa buhay mo. And hindi po yan nakakonfine sa Four Cornerstone Church. Pero habang ikaw ay narito, gusto ni Lord, pahalagahan mo yung mga oras na ikaw ay nandito. Mahalin mo yung gawain ng Diyos. Makikita po natin yan sa paano natin itrato yung gawain ng Diyos. Ay, okay lang yan. Prayer meeting lang naman yan. Hindi ko naman kailangan pumunta dyan. Ay, okay lang yan. Ano pa naman, magwo-worship pa naman. Alam niyo po, may mga ganong Kristiyano. Worship pa naman niyan. Mamaya na lang ako sa preaching. Nilalang lang po ang worship time. Alam niyo po, kung paano natin itrato ang gawain ng Diyos, ganun din po natin pinapakita sa Lord na, Lord, ito yung puso ko para sa iyo. Kasi si Jesus po, bakit ganun yung gigil niya? Hinagupit niya. Grabe naman, di ba? Sabi nila, Jesus is a God of love. Sobrang loving lang siya, gentle siya. Pero makikita po natin sa part na to, grabe nang hagupit si Jesus. Itinaob niya ang mga tables, sinigawan niya yung mga tao, umalis kayo dito. Alam niyo po, na-portray po ito sa The Chosen. Hindi ko alam kung napanood niyo na yung episode na yun. Grabe yung gigil ni Jesus. Grabe yung kagulo sa templo nung time na to kasi nagulat sila. Ha? Bakit mo ginawa yan? Bakit mo pinagtataob? Bakit po? Kasi ganoon ang puso niya para sa gawain ng Diyos. So wag kang ma-deceive, wag kang papanin lang sa kaaway na ako, kasi ito kasi yung calling ko, ipapadala ako ni Lord, kaya hindi talaga ako pang church, hindi ko kailangan ng church. Meron ganyan ako pong narinig ng mga Kristiyano. Nakakalungkot kasi deception po yun, na hindi ko kailangan ng church kasi kaya ko naman na mabuhay ng ako lang. Deception po yun. Kasi kahit po si Jesus, pinahalagahan niya po ang gawain ng Diyos. Alam niyo po, kung ikaw man ay apostol na magtatayo ng mga churches na ipapatayo ni Lord, kailangan mo pa din ng church para makita mo paano mo gagawin yon yung calling na yun ni Lord. Kung ikaw man ay prophet, kailangan po ng church ni Lord ng prophet. Kung ikaw man ay evangelist, ay ang evangelist naman, missionary talaga yon, pumupunta sa iba't ibang lugar para mangaral. Alam niyo po ba, ang goal din ng evangelist ay makapag-win ng tao para maalagaan po sila sa church. Hindi yun makapagtanim lang, sige maghahasik lang. Hindi po, ang goal din yung mga tao makonsolidate, ma-disciple. So parang more of sila po yung marketing. Ang evangelist po ay marketing ng church. No? So kahit po ang mga the goal of pastors are to take care ng mga tao po ng Panginoon, ng mga iwiwin po ni Lord. So, yung fivefold ministry, kahit po anong mission ng fivefold ministry, lahat po ng yan, ang gusto ni Lord, meron po silang zeal sa house ni Lord. Ulitin ko po, hindi tayo confined sa four corners ng church. Pero, kung nais mong gamitin ni Lord sa mission na ipapagawa niya sa'yo, kailangan mo magkaroon ng puso para sa tahanan ng Panginoon. Again, if you want to live a life on a mission, have a seal for God's house. Pangatlo po nating point ay be led. Sabihin niyo nga po, be led. Si Jesus po, naalala niyo po, sa binasa natin last week, sa John chapter 4, pwede niyo pong buksan para inyong masundan. Sa John chapter 4, verse 3 to 4, sabi dyan, may lakad si Jesus papuntang mula Judea papuntang Galilea. So sa mapa natin, makikita niyo po yon, mula po sa south, pupunta po si Jesus sa north. Pero, sabi dito sa verse 4, subalit kailangang dumaan niya sa Samaria. Ibig sabihin po, alam ni Jesus na may mission siyang gagawin ngayon sa Samaria. Bakit? Si Jesus po ay led ng Holy Spirit. Ngayon, bilang tayo po, kung ikaw nagde-desire, ako din, I wanna live a life on a mission. Gusto ko yon. Alam niyo po ang kailangan. Kung meron ka na-start mo na sa Galilee, kung ikaw, kahit nga po sa pagsa-start sa Galilee, gusto ni Lord na mapangunahan ka niya. Kung paano mo iwiwin ang family mo, ang kailangan mo, wisdom na nagmumula kay Lord. Kasi sino dito, aware ka na walang obra ang lakas mo pag pamilya mo na yung kaharap mo. Amen. Alam po natin. So, lalong kailangan mo ng tulong ni Lord. So, when you are starting with your Galilee, kung ikaw gusto mo ng zeal para sa gawain ng Panginoon, para sa ministry na pinagdalhan sa iyo ni Lord, alam niyo po yung kailangan natin,
let us be led by the Holy Spirit. Si Jesus po nung time na ito, siya po'y may lakad sanang pupuntahan, pero sabi ng Holy Spirit sa kanya, kailangan mong dumaan sa Samaria. Yan, nakalagay po sa verse 4, kailangang dumaan sa Samaria. Ibig sabihin po, willing po si Jesus na magpa-interrupt. Sabihin nyo nga po, divine interruption. Divine interruption po yung nangyari dito kasi may goal siya pumunta ng Judea pero meron pala siyang kailangang gawin sa Samaria. Naalala niyo po yung naging bunga nito? Thousands. Marami pong mga Samaritans yung naligtas. Alam niyo po, last week, pagdating po namin mula po sa Macau, pinag-uusapan po namin mag-asawa na grabe no, kahit ang aga ng flight namin, parang yung flight po ata namin, 7:30 suppose or 8, nakaalis na po yung eroplano. Supposedly, ganun po yung schedule and parang ito sana yung pinakamaaga naming dating na sabi ko, ay tamang-tama, maaga pang makakapag-drive. Alam niyo po, pag land po namin dito, mga 12:30 na siguro. So nakarating po kami ng bahay, diretso po kami ng hospital noon kay Baby Eman. Yan, alas 2, alas 3. Alas 5. Parang alas 4 na sa bahay kami, kaya diretso tanks na 4 to 5. Pagkapatak ng 6 a.m. po, or 5 to 6. Pagpatak ng 6 a.m., diretso tulog na po kami. So, kahit inisip namin, bakit ganun? Parang ang aga sana nung flight natin, pero hindi tayo nakarating ng on time. Di rin siguro nakaalis ng on time yung aeroplano. Usually po, pag maaga nakakarating yung airplane, ang sabi ng mga flight attendant, pinagmamalaki po namin na tayo po'y nakarating sa atin pong patutunguhan ng 30 minutes earlier. Something like that, yung announcement pagka-land. Dito pag-land namin, wala kasi parang medyo delayed nga po yung flight. So, pinag-uusapan po namin yun. And then, nag-book na po kami ng Grab. Alam niyo po, pagsakay namin ng Grab, nakita ko po yung driver. Pagkuha niya pala nung gamit namin, sabi ko, "Abang, bata mo ganyan. Ilang taong ka na?" Habang sinasakay niya yung gamit namin. Sabi niya, 24 po. 24, nag-grab po siya, nagdadrive po siya ng Grab taxi sa Manila. Nang ganun, kalagitnaan po ng gabi. And then, pagsakay po namin, sabi ko sa kanya, "Bro, meron ka na bang pamilya? Bakit parang pamilyadong tao yung yung kayod mo?" Ganyan. Sabi niya, "Ay, opo, meron na po akong baby." Ganyan. Sabi niya, baby pa lang daw, ilang months pa lang, or hindi ko alam kung may isang taon na. Pero, nagtanong po si Matt, sabi niya, "Kailan kayo kinasal nung partner mo?" Ganyan. Ang sabi niya, "Actually, hindi pa po kami kasal nung partner ko." And then, sinabi niya yung reason, like, meron kasi mga cheating issue dahil doon, na-cancel lang ilang beses yung proposal niya. Ngayon, parang sabi niya, tinetest niya muna kung papakasalan niya ba talaga yung kinakasama niya ngayon or hindi. So, ito na. Nagulat kami kasi kumbaga yung mga content namin ngayon about relationship, about sa marriage, about wedding, ganyan. Ito na parang first time namin makamit ng ganito na makakausap namin about that. So, shinare namin how valuable it is na kayo ay makasal, mapag-isa sa kay Lord, ganyan. And then, I asked him na, "Mahal mo ba yung anak mo?" Ganyan. Kasi ang dami niyang reason bakit sila hindi magpapakasal. Sabi ko, "Mahal mo ba yung anak mo? Lumaki ka ba sa pamilya na buo?" Sabi niya, "Opo, buo yung family namin. And yung anak ko, sobrang mahal na mahal ko yun." Gusto niyo po bang makita? Pinakita pa sa amin ng picture habang nagdadrive siya. Ang gandang bata ng anak niya. And then sabi ko, kung ikaw lumaki ka sa family na buo, alam mo yung value ng buong family. And kung mahal mo yung anak mo, kailangan mong pahalagahan yung buong family. And we shared sa kanya, nag-testify kami about sa relationship that we have, kung gaano na-realize namin na himala pala na ang mag-asawa ay magsama at mag-stay together. Sa mga may asawa, naniniwala po ba kayong himala na nagsasama pa din kayo hanggang ngayon? Hugot na hugot Amen. Sa mga kabataan, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong magmadali. Tanungin nyo na lang sa inyong mga magulang kung madali bang mag-asawa. Himala po talaga ng dalawang taong magkaibay magsasama at magsistay together. Sinasabi namin sa kanya, kahit pa yung asawa mo maging perfect yan, which is impossible na makapagsama kayo ng together ng wala ang tulong ng Diyos. Sabi ko sa kanya, sobrang na-realize namin nung kami mag-asawa na isang himala pala talaga na magstay ang mag-asawa ng magkasama. And mangyayari lamang siya sa tulong ng Diyos. No? So, ibig sabihin po, sabi ko sa kanya, doon na po namin naipasok yung gospel na
kailangan nyo ang tulong at himala ng Panginoon. Kailangan nyo ayusin ang relationship nyo sa Diyos. And during that time when we told that young man yung bagay na yon, nag-open up na po yung kabataan na yon. Sabi niya, actually, nung wala pa po kaming baby, nasa Masbate po kami, and then we are worshiping the Lord. Sabi niya, nag-worship sila dun palagi. May mga friends silang pastor. Naging habit nilang mag-boyfriend-girlfriend yon na nagsiserve sila kay Lord together. Alam niyo po, nag-open up siya na sabi niya, pangalawa na po kayo na naisakay ko na nagsasabi sa amin na magpakasal na at manumbalik ako sa Panginoon. Kasi sabi nung isang pastor din yung naisakay nila, na nauna, na sabi, i-sponsor ko na yung kasal nyo, magpakasal lang kayo. And sabi niya, thankful daw siya nung time na yon kasi nung time na yon, naging parang feeling niya, divine appointment ni Lord yon para sa kanya na manumbalik siya sa Panginoon. And tinanong ko siya, bro, gusto mo bang manumbalik sa Panginoon? Ibigay ulit ang buhay mo, paghariin sa buong mong tahanan. Kasi sinare ko sa kanya, ikaw lang yung leader ng household nyo, hindi mo sila pwedeng expect na ganito kung ikaw mismo hindi. So sabi niya, opo. During that time we prayed, nagdesisyon po siya na manumbalik sa Panginoon, isuko ang buhay niya sa Panginoon. Sabi niya, paplanuhin na nila yung kasal nila. No? So, ang tawag po doon, divine interruption. Sabi niyo nga po, divine interruption. And doon ko po na-realize nung nangyari po yun, tuwang-tuwa po kayo mag-asawa kasi may reason pala. Parang inisip ko nun, may reason pala kung bakit may mga delays na nangyayari sa atin. Si Jesus, na-delay din po siya, pero yung delay pala na yon, may mission pala na ipapagawa ang Panginoon. No, so if you want to live a life on a mission, be led. Sabihin niyo nga po ulit, be led. Hindi mo alam yung mga interruption na nangyayari, mga bagay na hindi nagsaswak sa iyong plano, ay kaparaanan ni Lord kasi may ipapagawa pala si Lord sa iyo. So tulad po ng na-share ko po sa inyo last time, tanungin natin si Lord every day, Lord, anong mission mo sa akin today? Di ba? Yung pag-aalis tayo ng bahay, Lord, sinong papamisyonan mo sa akin? Lord, anong ipapagawa mo sa akin ngayong araw na ito? Kasi ang totoo po, may mission si Lord sa iyo. Sabihin mo nga sa katawa, may mission si Lord sa akin. So, para gets po natin, no, na may pinapagawa po si Lord sa atin. Lastly po, dito po tayo magtatapos at tayo po ay mananalangin na. So, huli po, na susi, if you want to live a life on a mission, be sustained on the mountains. Ulitin nyo nga po. Yung mountains po na tinutukoy natin dito, makikita po natin, sa buhay ni Jesus, habit niyang umakyat ng bundok. Sino po dito, trip mo laging umakyat ng bundok or gusto mo umakyat ng bundok? Nung ako po yung estudyante, habit ko po yan kasi yung mga tropa ko po nun, palakit ng bundok. Gusto ko din po, nakakit po namin Mount Makulot, bundok po dito sa San Juan, bundok po ng Santo Tomas. Saan pa ba? Hindi ko alam kung sa Nasugbu din, sa Gulugod. Sari-sari po mga bundok. Pero si Jesus po, palaakyat din po siya ng bundok. Alam niyo po kung bakit? Tingnan po natin, basahin po natin sa Lucas 22 verse 39. Lucas 22 verse 39. Ay, sige. Open your Bible. Lucas 22 verse 39. Sabi po dito, at siya'y lumabas at pumaroon gaya ng kanyang nakaugalian. Sabihin niyo nga po, nakaugalian. So si Jesus po, nakaugalian na niya na ano daw po, sa bundok ng Olibo at sumunod naman sa kanyang mga alagad. So nakaugalian na po ni Jesus na palaging umakyat ng mga bundok. Alam niyo po kung bakit? Kasi yung bundok po ang secret place ni Jesus. Ang tanong po ba, ikaw ba ay may secret place pa? Alam niyo po, if you're desiring to live a life on a mission, imposible po yan kung wala kang bundok na pinupuntahan. Hindi po literal na bundok, kundi yung atin pong secret place. Kung wala ka ng secret place, drawing lang po yung life on a mission. Kasi alam niyo po ba, number one threat po ng sa kaaway ay yung mga tao po na nagmi-mission. Yung willing kang magpagamit kay Lord, threat ka sa kaaway. Galit na galit sa iyo ang kaaway. Alam niyo po yung in-express nyo last week, na Lord ako, gusto ko magamit mo ako, gamitin
Tagaytay, buong family na naman sila na nagsiservice po doon sa Tagaytay. Sobrang imposible po, pinersecute po siya ng family din niya na yun. Pero isang bagay lang pala ang kinakailangan, himala ng Panginoon, awa ng Panginoon, at tugon na nagmumula sa Kanya. Alam niyo po, some of you na narito, gusto kang i-anoint ni Lord ngayong oras na ito. Ako'y naniniwala sa huling part ng service na ito ngayon. God is gonna anoint some of you para po sa revival ng family. And that grace is in our church. Kita niyo po, pamilya po talaga ang wini-win ni Lord sa church po na ito. Alam niyo po, if you're believing na ito ang panahon na ililigtas ng Panginoon ng iyong buong sambayan, gusto mo yung bagay na yon, gusto mong gamitin ka ng Panginoon for that, ang hinihingi ng Panginoon, tumugon ka na, Lord, yes Lord, gamitin mo ako sa pamilya ko. Hindi na po ako tatakbo ngayon ng panahon, Panginoon. I wanna be used by you, God, for my family. I am gonna pray for you. If you're believing for family revival, at ngayong oras na ito, tumutugon ka, ako yon, willing akong magpagamit sa pamilya ko, iniimbitahan kita ngayon dito sa unahan. Come on, I believe that this is a moment of refreshing. God is pouring out His anointing for 5 families. Come on, right now. Start to cry for your family. Come on, start to call upon the Lord right now. Lord, save my family, God. Come on, cry out unto the Lord. Lord, use me for my family. Yes, Lord, right now we invite you, God, in this altar today. Come on, as we worship right now, come on, pray. Respond to the Lord right now. Say yes to God. I am gonna pray for you. As we are here right now, come on, just stay in the presence of the Lord. I believe that God is pouring out His fire, His anointing. Makes me wanna shout, hallelujah, thank you Jesus, Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. When I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He set my feet on solid ground, it makes me want to shout, hallelujah, thank you Jesus, Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. Makes me want to shout, hallelujah, thank you Jesus, Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. When I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He set my feet on solid ground. When I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He set my feet on solid ground, it makes me want to shout, hallelujah, thank you Jesus, Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me want to shout, hallelujah, thank you Jesus, Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. When I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me to the Holy
Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He set my feet on solid ground, it makes me want to shout, hallelujah, thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. Oh, we thank you, Lord. Ira la sede yara la yamane. Oh, yara la sede de la de yo. Ea la sede yamana na 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 ye. Oh, thank you for what you've done. Thank you for what you're gonna do. Ira la sede de de yamama bashaita. Ea la la yomana na na se. Oh, ya la sede yamana shaya. Save a family, oh, save a city, save a nation. Oh, na ya la se de ya baba yo. Eh, ya la ya ma na ya. You remember how you do it in our lives, do it in our family too, do it in our city too. Ira la se kina ya ma na ya. De ya baba she. So no la la cara ya la se de ya mama ya. Consume us with your fire, Lord. Consume us with your fire, Lord. Ya la so kura ya mana se de ya. Ora ya la ya mana na ye. Oh yo ya la se de ya mana na kaya. Ya la soro ya la ye. Oh ya ya mana na ye. La ye. When I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He filled me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He set my feet on solid ground. When I think about the Lord, how He healed me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He set my feet on solid ground, it makes me want to shout, hallelujah, thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. We'll sing it out. It makes me want to shout, hallelujah, thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all of the praise. It makes me want to shout, hallelujah, thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me want to shout, hallelujah. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor. And all of the praise. It makes me want to shout, Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. it makes me want to shout, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory, of all the honor, and all the praise. Come on, everybody sing. It makes me want to shout, hallelujah. Thank you, Jesus.
Jesus. Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. Father, we decree and declare, God, that every families, Lord, ng bawat isa sa amin na narito will be able to know you. Come on, continue interceding for your family right now. God, we rebuke every hindrances of the enemy. Whatever the devil is trying to do in our families, God, Lord, we break and cancel them right now in the mighty name of Jesus. We rebuke and cancel them, Lord, and we speak, God, that you are pouring out your boldness, your fire to every one of us. Even, Lord, those people joining online, God, I speak, Panginoon, that you're anointing them, you're preparing them, God, you're sending them out, God, for their families. Lord, we are believing that you are giving us wisdom, Panginoon, para mawin ang amin pong mga Galilee. And Lord, right now, with the authority you have given us, God, we decree and declare the first miracles to happen sa amin pong mga Galilea. Tulad ng nangyari kay Jesus sa Cana, na gumawa ng himala sa alak. Tinurn niya yung tubig patungong na maging alak. Lord, we are speaking the same, Lord. The impossible to happen in our families, God. Kung gaano man katindi ang atake ng kaaway sa aming mga pamilya, Lord, we are speaking, God, that you are turning it into your miracle, God, in the name of Jesus Christ. Lord, we're claiming that revival, Lord, will be filled with families. Lord, I'm declaring family revival to happen in the mighty name of Jesus. And Lord, family revival is to rise up in this church. I release that over every man, sa bawat tatay, Panginoon, na nasa lugar po na ito. Gamitin niyo po sa amin po mga buong sambahayan. Sa bawat anak na narito, na unang iniligtas po ninyo, I pray that you're gonna use them sa kanila po mga tahanan, sa kanila po mga magulang. Lord, I pray, it is only by your grace. It is only by your Spirit. Kung paanong pinangunahan niyo po si Jesus nung panahon na yon, Banal na Espiritu, hinihingi po namin ang pangunguna niyo din po sa amin. Right words, Lord, sa amin po mga bibig. Ganun din po ang amin po mga buhay maging pagpapala sa mga tao sa paligid po namin. Hindi pa kami nagpipreach, hindi pa kami nagtatry mag-invite papuntang church, hindi pa kami nagtatry mag-reach out, pero Lord, ang aming buhay ipagpapala na sa kanila. I speak that all over us, God. We thank you, Lord, for today. Salamat po sa mga misyon na ipapagawa niyo pa po sa amin. For now, Lord, we say yes to you, God. Kami po'y umuoo sa inyo pong pagkakatawag at inaangkin po namin na mula po ngayon, dakilang mga bagay pang ipaparanas niyo po sa amin sa mga pagdadalhan niyo po sa amin. Sa oras na ito, Panginoon, mapapurihan ka, maluwalhati ang iyong pangalan, madakila ka. Sa iyo po namin ibinabalik ang pasasalamat, ang pagdakila, ang papurit pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay sumigaw ng, Yes, Lord! Yes, Lord. Isa pa po yung may conviction, Yes, Lord! Thank you, Jesus. Come on, let's give praise to the Lord right now. Amen. Come on, let's shout, God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. Come on, let's clap our hey. hands to the Lord. This is my story. I testify, blessings on blessings you poured on my life. Then I start remembering how good you've been. Fears turn to worship, tears turn to praise. Chains of depression broken by grace. When I start remembering how good you've been. That you've been so